Hello guys, nandito na naman tayo. At ito, pag-uusapan na naman natin, iiyak na naman ang mga didilis rito. Sigurado, iiyak. Bakit ka mo? Syempre, ito ha, pag-uusapan natin. Ito ang tunay na masasabi natin na survey, Tulad nga ng sinasabi ko sa inyo, mas naniniwala ako sa survey ng Okta Research compare sa survey ng mga SWS at ng False Asia. At ito, pag-usapan natin, survey ng SWS na bagong labas. Okay? So, let's go, ha? Mga didiles, baka naman magsiiyakan na naman kayo. Iyak na yung mga didiles na ito. What the heck? O sige, ito, tingnan natin. Ha? Ito guys. Teka lang. Okay, yan guys. Ito, maliwanag ha. Trust rating. Okay, na pinaka-latest. Tingnan natin ha. Ito, ko na siya talaga. Tinapat ko na para ma-compare natin. Sapagkat ang mga didilis, lagi na lang si trust rating eh. Pero sa totoo lang, ito naman eh, kumbaga, wala nang masyado sa Pangulo ito kasi hindi naman siya tatakbo, di ba? Hindi naman tatakbo ang Pangulo. Kumbaga, trabaho lang ng trabaho. Pero dahil sa mga didilis ay mahilig itong mangulit, at itong mga didilis ay akala mo lagi na lang ipinangalandakan. O ito ang katotohanan. Mga hinayo pa kayo. Tingnan ninyo ha. Okay, ayan. Nung first quarter of 2026, 54% ang nakuha ng Pangulo. Trust rating ha. Pero si Inday Tasayad ay 55%, mas mataas ng 1%. Wow. Okay. Pero ngayong second quarter, eto na. Ito ay July survey kung saan pumasok na rito ang impeachment trial So tingnan natin si PBBM bumaba ng 5%, bumaba. So naging 49% siya, okay? At si Inday Sayad naman, tingnan natin kung mag-ilan ang pagbaba niya. Aba. Bumaba ng 8%. Mga didilis, bumaba ng 8% na si Inday Sayad, Naging na lang siya, 47%. Dito pumapasok na Ang pumasok pa lang rito, ang nakikita pa lang natin rito sa impeachment trial na ito, ay yung Article 4 pa lang Iisa pa lang at ito ay sa sa grave threat pa lang na ginawa nitong si Inday Sayad. Pero bumaba na agad siya. Bumaba ng 8%. So, mas mataas ngayon ang trust rating ni PBBM. 49% kay PBBM, 47% kay Inday Sayad. O, di ba? Ayaw nang didilis nito. Sasabihin ng didilis, fake news siya, fake news. O, eto. Ang sabi rito performance rating, President Marcos Jr.'s performance rating in quarter 2 2026. Okay. Performance rating naman tayo. Nung first quarter, 55% si PBBM. O, di ba? Pero, nung first quarter naman, si Inday Sayad, wala talaga. Mas mataas pa rin si PBBM. Siyempre, nagtatrabaho naman si PBBM. Natural, di ba ga? Si Inday Sayad, wala namang ginagawa yan. Buti nga, nakakuha pa ng 50%, di ba? Pero ito guys, pagdating ng second quarter, 47% pa rin si PBBM, si Inday Sayad, 45%. So, makikita, eto mga didilis. Eto na ang totoong survey Baka sabihin nyo, peke na naman ito Totoong survey na ito totoong survey ng Okta Research. Ito talaga, medyo magtitiwala ka. So, anong ibig sabihin lang nito? Okay guys, maliwanag. So, itong survey ng mga False Asia talaga, tsaka SWS, hindi mo dapat pagkatiwalaan. Dahil nga laging sablay, di ba? Kagaya nung kila Senator Kiko, nung nakakaraang survey nila, lagi na lang inilagay sa 16 to 18 place. Pagkatapos ng eleksyon, si Senator Kiko, ikalima, si Senator Bam, ikalawa. O, di ba ka?
Ito ang mga kalokohan nitong mga SWS at mga false Asian na ito. Kaya bistado o mga didilis. Yan ang tunar na survey. Isang article pa ang naipakita dyan ha. What more? Abangan natin kapag lumabas na itong mga iba pang mga kaso ni Inday Sayang. Kung saan na ito pupulutin, what the heck. O sige na, yun lang. So, pinakita ko lang ito para matuwa naman yung mga didilis sa atin. So, bobo didilis at may sahid dyan na nyo. Ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may sahid sapagkat ang may sahid ay laging high blood. Bye!